Good evening. So ito, Jollibee. JFC, Jollibee. Monthly time frame. So ito, simulan natin sa simula niya. Anong price niya noon? Magsimula si Jollibee. 640 pesos per share. And then, mga siya, bumalik sa 640 again, 1995. So yung back testing, ginagawa ko. So meron siyang rally. Tapos, 1997, ito yung ASEAN crisis. So, nasa downtrend siya. Meron kang malaking downtrend dahil sa ASEAN crisis. Ayan. Sa loob ng downtrend. So, dito, below here, dito magandang bumili sa loob ng downtrend. At ito yung ito pa isa point. Sulit siya bilhin. So, it's below that price. Yung price to 1850. 1850. So, yan. Below niyan, masarap siya bilhin. So, habang so monthly, so may monthly income ka, so bili ka lang ng bili ng Jollibee. Like 2,000 per month. That's investing. So meron time na hindi ka nabibili. So ito na yun. Yung tinagos niya na yung all-time high niya. So, yan. Pag tinagos niya na itong all-time high, huwag ka nang bumili kasi hihilahin niya yung average mo sa baba. So makakabodega ka naman ito ng marami-rami. Yan. Even not bottom, no? Sabi mo dito ka nag-start bumili. Until here. So 37 months. 37 months times sabi mo 3,000 monthly. Total of 111. So yun, may 111. So magiging average mo lang nito, almost half of this price. So, mga kalahati. So, sobrang tagal yan. Investing yan. So, yun yung idea. So, mayroon talagang mga buy zone. And, meron yung you're just watching the price going up. There's no more time to accumulate shares. All-time high niya before the ASEAN crisis, ito. But before, after, after ASEAN crisis. So ito yung ASEAN and then V-shape recovery. And then bumaksak ulit dahil sa dot-com bubble. So yan, nasa na ba tayo? All-time high after ASEAN financial crisis. So ito, nasa loob ka pa rin ng bear market. Yan. Nasa loob ka pa ng bear market. Bumaba siya ulit. Ito, dot-com bubble to year 2000. The dot-com bubble. Search nyo lang. Ano yung dot-com bubble. So, and then meron na tayong slowly a higher high, higher low, higher high, higher low. So, mas gusto natin to. Slowly na umaangat. Hindi yung pump na ganito. Sobrang impulsive. So, ito mas maganda. Yung momentum niya kasi magkakaroon ng yung momentum niya healthy. Kumbaga, so impulsive, corrective.
So, mas malaki yung impulsive niya, so may correction din yun. Ngayon, saan maganda pumasok, diba? Ito na yun. 1850 below or below this all-time high. So yan, then maganda pumasok sa Jollibee nun. And then another cycle. So ito, yung tuktok niya, financial crisis to. All-time high. Before financial crisis. Financial crisis. Ito yung low ng financial crisis. So, another crisis again here. Pero mas mabilis lang yung period niya. So, ilang months lang, di ba? Kasi resilient yung Pilipinas versus dito. Ito kasi ASEAN crisis to. So, daman-dama dito sa Pilipinas yung crisis na yan. Financial crisis yan. Financial crisis dito. Dahil ito naman sa US. So, resilient. Kasi US yung pinaka napuruhan sa financial crisis na yun. So, after that financial crisis, another leg up, another bull market. Ayan. So, ano yung pinakasulit, di ba? May downtrend ka ulit. Nakita. Ayun. Ito na yun. Buy below this price. 52, 50. Maibig sa 50 si Jollibee. Ayan. So, accumulate ka dito. So, ilang months yan? 16 bars. And then another markup. So, another bull market cycle. Ang haba nito. Ganun din naman to. Ang haba rin. Ngayon, dito na tayo sa all-time high. Pinakamataas. So, 328. So, yun. Every crisis, bumabalik nito sa presyo. Yun. Bonus siya 58. Correction. Tapos ito, 47%. So, almost 50. So, dumidikit sa 50% yung correction. Almost 60. Ito, 72%. Sobrang lalim na. So, yun. Ayun. Ang rason ba't siya malalim? Siyempre, sarado lahat. Almost papunta ng 100%. No? So, titignan natin bakit siya dito sinalo. Oh, meron flip zone. So, ito. Titignan ko to as flip zone. Yan, flip zone. Ang flip zone is dati siyang supply zone. Tapos na-break niya pataas yung price. Nag-break pataas. Tapos ni-retest niya as demand zone. So, meron kang supply dito dati. Break yung supply zone and then i-retest. Naging demand. So, from supply, naging demand zone siya. So, yung flip zone yun. So, yun. May sumalo dyan. So, itong SND, supply and demand flip zone is nasa smart money concept. So, nandun siya. Nandun yung theory kung paano yan nakukuha. Pero minsan gagamitan ko yan ng rally. Ito na yung impulsive yun. Turon tayo ng distribution pataas. Oh, pasok din dun sa helps. 89. So kahit no-brainer to 100, no? Pwede itong bilhin sa 100. No one can touch this low na 91.10. No retail player ang makakasalo niyan na 91.10. It's almost impossible. Katabi siya ng impossible. Pag for the retail trader.
9110 pala. So, kaliwa. So, yan. 9110 yung low. So, ngayon, so, another na naman, no? Makita nyo sa chart ko. Ito yung dati niyang high, all-time high niya nung ASEAN crisis. After ASEAN, bumagsak. So, meron tayong mga trading range. Supply, demand, supply, demand. So, this one, meron tayo ulit supply, demand. So, ito yung downtrend biglalig. So, ngayon, papunta na tayo sa presyo. Hindi ako lang itong price. Ayan. If you are looking for a markup like this, and like this, accumulate below here ng all-time high. O kaya 300. Sarado mo sa 300. So kaya, below this one, 285. So yan, nakapasok na bull market, di ba? Sa PSE index. So looking at PSE index. Anticipation tayo ng bull market. Ngayon, mangyayari kay JFC, yung bull market yan, ito, leg up. Leg up. So we're looking for a leg up. So ilan yung leg up niya? Kung galing siya sa low. O kaya sa breakout na lang ng downtrend. Ito, mas okay. 300%. So break up. And your all-time high. 598%. Almost times 2. 600%. 300, 600. So sabihin natin 300 to. 300, 858. So doon tayo sa safe, 150%. So tayo sa 150%. So dito muna tayo mag-anticipate. New all-time high. Ayan. First anticipation, 500 something. So meron kang 150 days. Pero yung kay Ma'am Shell, dito yung nakapasok. Napakagandang 98 pesos. Almost 98. So we're looking at 500 pesos. So yun yung possible din. So ito yun, accumulate below this o kaya this one. Yung presyo to. 260. Okay. So pwede rin niya pala tong Clipson. No? Yung kamukha sila. So yun, pwede ito mangyari. Possible. May untog. Latest dito. Okay. So yan, ayun na yung titignan ko. JFC. Possible yan. Hindi niya ma-break tong all-time high. Tapos retest siya dito. So, so yung safe zone, to accumulate 260 below. So yun, fast KA lang for JFC. So, dito naman sa chart.
Every time, nag-break niya yung all-time high niya, yung previous all-time high niya, magkakaroon siya ng impulsive rally. It's another cycle or another recession or another crisis. So, break niya all-time high, rally. So, pag na-break niya yan, itong all-time high niya na to, expect a strong rally for DXY. So, kung compare natin, bakit mas maganda siya kaysa kay Ayala Corp. Anong 19, ito, 1986 ang presyo yan. Below piso. Tapos, ilang mataas? 1,000. Wow. Below piso is 1,000. Marami kasi patong resistance sa Ayala Corp. So, ito yun. Compare natin itong 2007. Ito yung high niya. Before US. Ayan. High before US financial crisis. So, ito, yung low. Ano naman yung low? After US. Ayan. Kano niyang katagal bago i-break? 48 bars. 48 months. 48 months after Ayala Corp JFC. 2007. Second low. 23 bars. So, si JFC meron 23 bars. Then break all-time high na. New all-time high. JFC naman, it took him 48 bars. 48 months. So, mas now na si Jollibee. 23 bars. Why? Ayala Corp is a conglomerate. So, sobrang laki ng kumpanya. And 393 billion market cap, 284 billion market cap. So, mas malaki pa rin si AC. So, if you looking for a strong rally na mabilis, mag-rally agad, so, mas okay to. Kahit mataas na yung presyo. Kasi alam mo, it can get higher. Ayun. Isang rason yun. Pero okay naman to. Bodega zone lang. So don't expect na mahataw na si Jollibee sa susunod pong si Ayala Corp. Mahataw din.
So, hindi ganun yung mangyayari dyan. Mas mauna ang tumataw si Jollibee kaysa dito kay Ayala Corp. So, yan. KFC. So, side comment kay Ayala Corp. So, yan. Thank you. Bye-bye.